kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasama niya nag-iisang liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Exclusive, Congressman Ronald Singson hindi sumunod sa security protocol sa paliparan. Batay sa kuha ng CCTV, mga airport personnel na naka-duty ng bumiyahe papuntang Hong Kong si Singson, kilala na. Executive order na lumilikas sa Truth Commission, nilagdaan na ni Pangulong Aquino. Mga matitinding aligasyon ng katiwalian at pandaraya, gaya ng Hello Garci scandal. Iimbestigahan. I apologize for that. There was no intent to not to inform MPs in fact. Presidential spokesperson Edwin Lacerda nagsorry matapos kastiguhin ng ilang taga-media sa umunay pagpabor niya sa isang network. Five-star liner pinabulaan ng nanunuhol sa MMDA. Pero ilan nilang konduktor pinatotohanan ng lagayan. Halos 30 milyong pisong na kolekta para sa Radio Frequency Identification o RFID i-refund. Sa gitna ng humihigpit na supply, presyo ng asukal tataas. Sa pagulitan ng unang death anniversary ng dating Pangulong Cory Aquino, mga punong namumulaklak ng dilaw itinanim sa harap ng bahay ng mga Aquino. Jejemon, the Piling Word of the Year. At Pangulong Noynoy Aquino, panawing pandangal sa launching ng coffee table book ng Kapuso Network. Hindi sumunod sa security protocol si Congressman Ronald Singson. Yan ang nakita sa kuha ng CCTV camera sa NAIA nang magtungo sa Hong Kong ang kongresista. Kilala na rin ng Manila International Airport Authority ang mga tauhan nilang naka-duty nung umalis si Congressman Singson. May saksi exclusive si John Consulta. Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng kopya ng CCTV video ng pag-alis sa bansa ni Ronald Singson noong July 11. Sa videong ito na kinuha sa may terminal fee booth, makikitang naglalakad si Singson. Sa unahan niya ay isang lalaking nakaputi. Nakasunod naman sa kongresista ang dalawang lalaking ito. Ang isa naka-shorts at masukbit na bag habang ang isa ay naka-long sleeves. Dumiretso ang nakaputing lalaki at ang lalaking naka-long sleeves sa booth ng NAIA Officer of the Day at dito nag-abot ng mga dokumento. Matapos maproseso ang papeles, ibinalik ang mga ito sa dalawang lalaki na siya namang nagpasa nito kay Singson at sa kanyang kasama. Sa malapit ang kuhang ito kay Singson, makikitang naka-t-shirt lang ang kongresista nang umalis ng bansa. May bitbit na sling bag at naka-dark pants, kung saan batay sa impormasyong nakuha ng DFA ay nakita ng Hong Kong Airport Authorities ang illegal umanong droga. Maya-maya lang, makikita na ang pagpasok ng lalaki na kaputi na sinundan ng mamabatas at kanyang kasama sa bahagi kung saan dumadaan sa x-ray ang mga pasahero ng eroplano. Pero hindi na pumila sa metal detector at x-ray machine ang tatlo at sa halip ay nagdire-diretso sa gilid na ito. Ang gwardya, tila natigilan pa nang di na pumila sila Singson. Batay sa patakarang sinusunod sa ating paliparan, tanging ang mga heads of state lang ang hindi na pinapadaan sa x-ray. Pero kahit leader ng bansa, wala raw kawala sa tinatawag na courtesy frisking. Ibig sabihin, si Singson na may dalang ordinaryong green passport ayon sa report ng Hong Kong Police sa DFA ay dapat dumaan pa rin sa kapkapan at x-ray machine. Ang hindi na pagsunod na ito sa security protocol sa paliparan ang siya na ngayong pinapasiyasat ni NIA General Manager Jose Enrado. Was there really an intent for Congressman Singson to pass through without being checked? Or negligent lang sila dun sa pag-check? At ngayon pa lang, may bunga na raw ang kanilang investigasyon. We have identified the persons who were on duty during that day, no? Yung nandun sa main entrance, saka yung nandun sa last departure check, last security check. And then we have identified also the airport personnel who assisted him inside the airport. Pero kung sino-sino ang mga ito, ayaw pang tukuyin sa ngayon ng pamunuan ng MIA.
Habang gumugulo ang investigasyon ng MIA, minamadali na ang pagsasagawa ng refresher course sa tama at epektibong X-ray operation at frisking para sa mga tauhan ng airport. Bukod sa MIA, patuloy na rin ang investigasyon ng Bureau of Immigration alinsunod sa utos ng DOJ. And seeing to it that all those who violate the law, directly or indirectly, are charged and prosecuted in accordance with law. Ako si John Consulta, ang inyo saksi. Eksaktong isang buwan sa pwesto, pinirmahan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang kauna-unang executive order na lumilikas sa Truth Commission. Kabilang sa mga imbestigahan ng komisyon ng matitinding aligasyon ng katiwalian at pandaraya gaya ng Hello Garci scandal. Saksi si Lay Alves. I am sorry. Hello Garci scandal. Sec, may 200 ka dito. NBN-ZTE deal controversy at ang fertilizer fund scam. Ilan lamang yan sa mga kontrobersyang yumanig sa Administrasyong Arroyo. Mga kontrobersyang lulikha ng napakalakas na ingay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng resolusyon. At kanina, sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Noynoy Aquino, formal nang binuo ang Philippine Truth Commission of 2010. Isang fact-finding body na iimbestiga at kakalap ng ebidensya sa umunay matitinding mga alegasyon ng korupsyon at katiwalian sa 9 na taon ng Administrasyong Arroyo. SEO actually avoided making a definition of large-scale graft and corruption in terms or on the basis of the amount involved. There are specific cases of large-scale graft and corruption which we can say is unquantifiable, like the Garci scandal. Bukod kay dating Chief Justice Hilario Davide na mamumuno nito, magkakaroon pa ng 4 na miyembro ng komisyon. Kasama sa mga kandidato ay mga retired Supreme Court Justices. Iimbestigahan ng komisyon ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa umunay mga katiwalian at kanilang mga kasabwat sa pribadong sektor. Ang mga taga-gobyernong hindi makikipagtulungan pwedeng maharap sa administrative disciplinary action. Hindi rin ligtas ang mga magmamatigas na pribadong individual dahil may pwede rin daw ikaso sa kanila sa ilalim ng batas. Pero paano kung hindi humarap si Pangulong Arroyo sakaling ipatawag siya? We of course anticipate that some of these probable respondents will not cooperate under pain of the sanction here to be dealt with in accordance with law. Walang kapangyarihang maglitis ang Truth Commission. Ang matutuklasan at mga rekomendasyong asunto kailangan pa ring dumaan sa Department of Justice at sa Ombudsman para malitis sa korte. Pero tanong ng ilan, hindi kaya balakid si Ombudsman Merceditas Gutierrez na sinasabing malapit sa mga Arroyo? There is a recognition that she is close. So the responsibility of the Truth Commission is to gather evidence regardless of whoever is the ombudsman, such that when it is recommended to the ombudsman, it will be a case that the ombudsman, whoever he or she may be, will seriously look into. The commission will try to gather as much evidence as it can. I'm sure it will try to be as thorough as they can. Kung kakailanganin sa bisa ng isang supplemental executive order, pwede rin daw imbestigahan ng komisyon ang mga graft and corruption cases na nangyari bago ang Administrasyong Arroyo. Hanggang December 31, 2012 ang mandato ng komisyon, pero pwede raw itong ma-extend. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.